Kahapon din po ay nabanggit ng defense team ni VP Sara yung Operation Romanov. According to Defense Counsel Mark Vinluan, and I quote, "When VP Sara uttered those words, she was not responding as Sara Duterte, the Vice President, but as Sara Duterte, the wife, mother, daughter, and sister, who only sought to protect herself and her family. Operation Romanov is in place and the threat against their lives is real." Two-part question, ma'am. What does the palace know about Operation Romanov and what was done about it, if any? And the second question is, how do you react to it being used as justification for the Vice President's utterances? Unang-una, sino po ba ang nagbanggit ng Oplan Romanov? Hindi po ba nasa partido ng Vice Presidente? Hindi po ba siya ang dapat na magbigay ng mga ebidensya patungkol dito at hindi ang palasyo? Siya po ang magbigay ng mga detalye para po magkaroon ng tamang pag-iimbestiga. Binigyan siya ng pagkakataon, sinulatan siya ng NBI para malaman ang mga sinasabing death threats sa kanya at sa kanyang pamilya. Pero hindi siya tumugon. Hindi po kasalanan ni Numan kung hindi magkakaroon ng anumang tinatawag nating existence, yung sinasabing Oplan Romanov, dahil mismo ang Vice Presidente na nagsabi nito ay hindi ito napapatunayan. So, anong gagawin po ng ehekutibo kung wala namang maiimbestigahan dahil walang anumang detalyeng ibinibigay ang nag-aakusa patungkol sa Oplan Romanov? At ang paggamit muli nito ng justification, gina-justify niya ang sinasabing Oplan Romanov kaya siya nagbanta sa Pangulo? Hindi natin maiwawaksi ang pagiging Vice Presidente niya at sa pagiging nanay niya. Ang pagbabanta ay pagbabanta. Sino ka man, nagbanta ka sa buhay ng Pangulo, kahit ikaw ay isang nanay, ikaw ay isang Vice Presidente, walang pagkakaiba yon. Nagbanta ka pa rin sa buhay ng Pangulo.